Isa po raw sa mga kahindik-hindik, karimari-marin na ginawa nito si Madam Liza Araneta Marcos, mga kababayan, ay ang pag-aalok ng pulveron maging sa mga bata. Hindi na daw pinatawad itong mga kabataan, mga kababayan. Kabataan na meaning, etong mga anak ng kanilang mga kaibigan, hindi naman daw ibig sabihin, mga kababayan, na minor de edad, pero yung mga anak na tinatawag nilang mga bata ay inaalok din daw ng pulveron ni Madam Liza. Yan po ang sinabi mismo nito si Cathy Binag, mga kababayan, nung kabilang pa siya sa circle ng mga bangag. Panoorin niyo po. Ano ba yung kinukwento niya, yung personalidad ni Liza Marcos? Personalidad. May mga naalala ka ba na during that time, alarming na kinuwento niya? Kahit sa party, yung mga bata ino-offeran. Kahit sa party. Alam mo, mga bata ino-offeran? yung gano'n. Sabi ko, ha? Ino-offeran ng... Oh, si? Ha? Ng pulveron. Sabi ko, seryoso ba yan? Oo, sabi niya. Tapos sabi niya, may isang wedding na very, very close nila. Next time ko papangalan. Hoy, Madam Liza, ha? Oh, kung talagang hindi totoo ang pinagsasabi ni Cathy Binag na ito, ay kasuhan mo. Kasuhan mo. Dahil hanggat hindi nila ito sinasagot, mga kababayan, ang presumption natin ay totoo. Oh, di ba? At isang nakakapagtaka pa, mga kababayan, bakit tahimik dito ang mainstream media? Lalo patuloy nitong pinapalakas itong ating duda. Na talagang polvoronic ang kanilang pamilya. Tapos, okay, dun sa banyo, nag-o-offer sa mga bata. Alam mo, sa banyo nag-o-offer. Nakakalungkot. You want some? Kasi magulang din siya. Si Liza ang nag-o-offer. Si Liza. Si Liza. Okay. See? Oh, Liza Araneta. Sagot! Yeah, so, nakakalungkot. Susulat ko lang dito napapangalanan mo sa susunod na interview. Dapat ito imbitahin ni Bato, mga kababayan, dahil ang bansa na ang nakasalalay dito eh. Dahil hanggat hindi ito pumupunta sa Senado, mga kababayan, kanila lang itong papabayaan hanggang mamatay ang issue. Hanggang siguro, mga kababayan, sabihin nila, tanggapin nyo na lang kung ano kami. Oh, ganyan. Tapos tuloy-tuloy na lang ang kanilang mga kabalastugan. Alright. Ay, nagtatrabaho din sa kanila eh. Sa Malacanang. Ngayon? Yung kasal yung kinasal daw, katrabaho niya sa Malacanang. So, sabi ko nga, di ba? Todo na natin to. Andito. Todo na natin. Di ba? Parang, pero ako, inaano ko lang, hinihinay ko. Kasi syempre, wag mo munang ilabas lahat dahil ganyan naman talaga sa laro, mga kababayan. No? Dapat hindi mo binubuhos lahat dahil dapat sa huli mayroon kang alas. Anyway, naawa ka dun sa bata. Pero sabi ko nga, may marinig lang talaga akong pitik. Kasi may narinig ako na parang, seryoso. Anong year ang kasal? Anong year ang kasal? I-check ko ha. Okay. Kasal. Pero inoferan ang mga bata. When you say mga bata, eto bang mga bata na inoferan ni mga Liza Araneta Marcos ng illegal na pulburon ay kilala mo ang mga bata? Or na-mention ba ni Tony Boy Florendo itong mga batang inoferan ni Liza ng pulburon? Hindi niya sinasabi. Kinuwento lang niya sa akin. Nako, nakakaya talaga. Diyos ko. Sabi niya, ano ba yan? Nakakaya. Si Tony Boy na mismo ang nagsabi, ha? Pati ang sinasabi nitong si Binag na kalibin niya na addict, ay hindi maisip, mga kababayan, na gagawin ng isang tao yan na magulang din. Alukin ang mga bata. Oh. Yung nasa party. Hindi na bata, adult. Kasi adult na. Tawag niya lang mga bata kasi younger than him. Okay? Mga anak. Yeah. So, anak ng kanilang mga kaibigan, mga kababayan. Sabi niya, ginagawa din addict daw, sabi ni Binag. Yan, inoferan din. Ano ba yan? Sabi niya gano'n. Nako, you want some? Tumatawa siya. Sabi, uy, ano ba yun? Sabi ko, okay lang ba yan? Sabi niya, syempre hindi. Parang lahat syempre nandun din yung mga parents. Alam mo yun, nag-react din daw yung iba. Alam mo yun? Syempre hindi naman lahat sila. Alam mo yun nga yung sinasabi ko sa'yo. Kaya nga sabi, mga kababayan, open secret yan. Oh, yung paggamit ng pulburon dyan. Naman lahat ng kaibigan nila, ginagawa yung ginagawa nila. Pati media, alam din yan, mga kababayan. Kaso lang, bulag-bulagan nabayaran na siguro. Tapos ang gusto nila, mga kababayan, tanggapin na lang natin na ganyan sila. Hindi rin naman kung paano sila kasama, is ganun din kasama yung mga kasama nila. Halang ang kaluluwa. Kaibigan nila. Kasi mas marami dyan matitino. Siyempre, hindi naman nagdodroga. At alam naman yung maling ginagawa nila, di ba? Talagang yung natatandaan ko yung sa isang wedding. Sa Batangas. Yung wedding. Kasi talagang, in a way. Tutok ako doon sa Polo Club. Ano yung mga naalala mong konti doon na si Liza ay ng alok? May naalala mo alok pa mo, Liza? Hindi. Wala, sinabi lang yan.
ginawa din niya yan dati sa isang birthday sabi niya sa if I'm not mistaken. Grabe, imagine mo. Aside sa kasal, sa birthday rin, nang-aalok din. Tapos, si Binag din, inalok, you want some, o tinanggihan, galit. Miss Cathy, itong mga taong ito, nakakalusot sa batas. Di ba, natatakasan nila yung batas even before their dahil sa pera. Presidency. At yung mga maliliit na yung mga nagpupush, or mga gumagamit lang, madalas nasa kulungan mo makikita Yung mga nahulihan lang ng isang paketeng ganyan, nasa kulungan. Pero itong mga ito, sumisigaw na ang iyong, pwede ka nilang i-cross-exam, katulad ng ginagawa ko sa'yo, yung mga testimonya mo, and they have all the power, the money of the taong bayan, but they're not doing it. So, ayon sa aking source. Clever din sila mga kababayan Dahil hindi sila nagdadala ng bulto-bulto. Di ba may minimum threshold yan? Na kapag in case mahuli ka na may dalang droga, kung hindi yung aabot sa minimum, pwede ka pang makapagpiyansa. Ganon din sila, pa konti-konti lang para in case mayroong mag-snitch mayroong magtatry doon sa kanila madali lang lusutan. Ayon sa aking source, alright, na itong Noel Oñate ay talagang ito daw ay Noel heavy user ng Oñate. pulboronic. At Sino yan Noel Oñate? Pakita natin ang itsura ha. Eto po pala si Noel Oñate mga kababayan. Familiar ba kayo sa kanya? Di ba yan yung inimbitahan sa Senado mga kababayan dahil yan ang lead convener sa Irma. Yung People's Initiative mga kababayan, di ba? Ninatamba. Sabi ni Cathy Binag, dyan nagpupunta sa kanilang bahay itong mga pulvoronic gang mga kababayan para mag-hit-hit ng pulvoron. At nakita daw nitong si Binag mga kababayan, ang ating Pangulo mismo na pumunta sa bahay ni Oñate. Na coincidentally mga kababayan, siya ang nanguna para sa People's Initiative para mapalawak ang termino, syempre ng Pangulo, maging Prime Minister si Tamba, maging forever President ang Presidente dahil charter change So connect the dots na lang po mga kababayan. Bakit siya? Bakit si Oñate? Dahil kabarkada pala daw ng Pangulo mga kababayan. At ito daw bahay ni Oñate, ginagawang session house. Na itong Noel Oñate ay talagang ito daw ay heavy user ng pulboronic. Heavy user ng pulboronic, sabi ni Maharlika. Tapos, bakit bigla siyang sumulpot mga kababayan doon sa Senado? Siya pala daw ang nasa likod ng pirma-pirma o lagda. Nagbayad pa yan ng 55 million mga kababayan na para sa advertisement ng People's Initiative. Cha-cha, charter change. Bakit ka magbabayad, di ba? Sinong ungas na baliw na mag-donate ng 55 million para sa advertisement ng charter change? Anong kinalaman nito sa charter change? Hindi nga politiko yan. Yun pala mga kababayan, kabarkada pala ni PBBM. Parang drug den yung kanyang bahay. At doon nagpa-party at naghahain ng buffet, pulboron buffet. Is that true, Miss Cathy Binag? Ang alam ko, karamihan sa kanila gumagamit. Yun ang alam ko. Doon sa bahay niya. Ang alam ko. Ilang beses ka? Kung sinasabi mo yan, ilang beses ka nagpabalik-balik sa bahay ni Noel Oñate? Oh, wow. Marami. Kasi mas una ko siyang nakilala kaysa kay Tony Boy. Doon ba sa bahay ni Noel Oñate, na-meet mo ba? I mean, nakita mo ba si Marcos? Kasi ang pinaka-star dito, ng Pulboron Star, bigyan natin siya ng title. Ang pinaka-Pulboron Star dito, yung mga nakaupo, syempre. Actually, yung ex mo, it just so happened na ex mo siya, kaya napag-uusapan natin siya, di ba? Oñate. So, may pagkakataon ba na si Marcos Jr., si Anton Lagdameo, at si Liza Tanas na na-meet mo sa bahay ni Oñate? Oo. Isang beses. Bakit ka magpunta doon sa bahay ng Oñate nga noon na daw mga kababayan na ginagamit na drug den? Sino doon? BBM, tsaka si Liza. BBM at saka si Liza. Dumaan kami. Okay. Mabilis lang kami. Barkada sa droga. Yan ang sabi nito si Binag mga kababayan. Something like that. Yeah. So, hindi ko sila nakita nagpulburon, pero na-meet ko sila doon. Nakita ko. Hindi ko sila party lang yun. Nakita ko sila doon. Nakita mo sila doon. Nag-usap kayo, nag-say, nag-hi, nag-hello, wala. Maraming tao. Pero alam mo, na majority of the mga bisita doon sa bahay ni Oñate,
nakasabwat ni Tambahudas sa Tambayuda. charter change na yon, na gusto nilang isulong, ay talagang ito ay ginagawa nila doon sa bahay na yon. So, tama kasi itong informer natin. Oo, tama Okay. naman. Tama. Sabi nga, Tama. alam mo, Marlica, may Mhm. tumawag nga sa akin, sabi niyang gano'n na, okay lang ba sa'yo? Parang, you're burning bridges, parang, di ba, parang, Sinusunog na kaibigan daw ang mo din tulay. sila. Sabi ko, ha? Talaga? Sabi ko, kasi hindi ko siya naramdaman. Sabi ko, bago nila ako ipag-guilt na kaibigan nila ako, nung time na humingi ako ng help to settle everything, natigilan yung ginagawa sa akin. They don't care. Kahit gaano ako babuyin ng mga kaibigan nila. Ngayon, kaibigan na nila si Kati Binag, mga kababayan, dahil ayaw niyang i-snitch eh. Ayaw nilang ilaglag sila ni Binag. Oh, dahil maraming alam po si Kati Binag, mga kababayan. Pati na nga daw ito si Onyate. Oh. Na nakita niya si PBBM na pumunta doon sa bahay ni Onyate. Although, hindi niya nakitang humihit-hit talaga. Pero alam niya na mayroong mga kababalaghang pinaggagawa doon sa bahay. Oh. Anong masasabi niyo dito, mga kababayan, sa mga bagong revelasyon ni Kati Binag? Post your comments below.